Leandro's POV. I felt uneasy because of what happened yesterday and all those unmeant words I said to her. Ewan ko ba pero gusto ko na maranasan din yan tinamo kong sakit. Pero at the same time, gusto kong kamuhian ng sarili dahil sa ginagawa ko sa kanya. Preoccupied by the thoughts of her, I decided to jog to clear out my mind. Mind that's still affected by her presence no matter how many times I deny it. Pero nakailang ulit na akong paikot-ikot sa pagtakbo. Since of the other nights is crystal clear, the more I try to divert, a curse escaped from my mouth when I saw a bunch of girls giggling while looking in my direction. They're staring at me and I'm so aware of what they're looking at. Kasabay kasi ng mga pangyayaring naglalaro sa isip ko, ay nasali rin ang mga gabing may nangyari sa amin. Alam kong dapat ay sa nangyari lang kahapon ng tanghali ang kailangan kong isipin. Pero sadyang hindi ko kontrolado ang sarili. I'm having a hard on while thinking of how La Arnie begged for me. Pati na rin ang sensasyong bumabalatay sa mukha nila Arnie. Madalian akong tumakbo pabalik sa kondo. I badly need a cold shower. Kailangan kong maibsan ang nasimulang init at baka matupok ako nito. Nang nakapasok na sa banyo, I immediately took all my clothes off, naked like the day I was born. Then hurriedly went to the shower to let the coldness of the water calm me. But the moment I closed my eyes, La Arnie's begging eyes occupied my thoughts. Unaware, my hand automatically grabbed mine. Pleasure enveloped me, and I'm about to stroke it. When I came back to my senses, napamulagat ako. The hell? What's happening with me? It's not like the last night is my first. Why am I acting this way? Pinagalitan kong sarili sa kamadalian na nagbanlaw bago pa makaisip na naman ng kapilyuhan. Baka mamaya hindi ko na mapigilan ng sarili. Madalian na ako nagbihis. Might as well visit the one who's responsible for my actions today. It's been minutes that I'm standing here outside her door, knocking and calling her name. But still there's no response. Is she alright? Maybe something bad happened to her. I know she's still inside since she's not an early bird kind of person. Hindi ito mahilig bumangon ng maaga kahit sabihin pa na nagising ito. Bigla akong kinabahan. Paano nga kaya kung may nangyari sa kanya sa loob? Biglaan ang tahip ng dibdib ko. Kaya madalian akong pumasok ulit sa kwarto. At kagaya ng nagdaang gabi, I climbed my way from the terrace to hers. Tahimik ang kwarto nito. Her room is a mess. I'm on my way to walk out of her room to look for her. When suddenly a cellphone rings. Kinapa ko ang aking bulsa, assuming that the call is from my cellphone and someone is calling me. But then I realized that I left it in my condo. I hurriedly searched where La Arnie's phone was. I may be invading too much of her privacy, but I'm curious who calls her this early. Nakita kong cellphone sa tabi ng unan, kaya nilapitan ko iyon. And so that the caller whose registered baby is calling. Jealousy consumed me. Why is he calling this early? Wala ba itong ibang magawa sa buhay? Wala ba itong ibang inaasikaso kahit trabaho man lang? Ang aga naman yata nitong istorbohin sila Arnie. Akma ko na sanang kakansilahin ang tawag at ide-delete sa history nito sa call logs. Pero bigla ang bumukas ang pinto ng banyo. Iniluwa nito sila Arnie na tanging tuwalya lang ang suot. Kaya napalunok ako nang wala sa oras. Habang nanlalaki ang mata sa gulat sa bigla ang pagsulpot nito. Bakit parang nagulat ka? Mas gulat ka pa sa akin kwarto ko to. At hindi ko inaasahan na nandito ka. Gulat ka ba dahil nadatnan kita? O dahil nakatwalya lang ako? Ngayon mo lang ba ako nakitang nakaganito? Tumatawang ani nito habang papalapit siya sa pwesto ko. Pinigilan kong wag mapalunok. Nang maamoy ko kung gaano siya kabango. Naipikit kong mga mata nang mas lumapit ito. Anticipating that she's going to give me a morning kiss. Like before. Pero ilang minuto lang lumipas ay niwala akong nararamdaman na pagdampi sa pisngi ko. Sa halip na mulatan ko sila Arnie na nakangising nakatingin sa akin bago hinablot ang cellphone nito na hawak ko sa kamay. You're still sleepy? Nakapikit ka yata habang nakatayo. Umiga ka na muna sa kama ko. Pasensya na't hindi ko pa inaayos. Kakagising ko lang kaya ganyan. Huwag kang matulog ng nakatayo, mangangalay ka niyan. A tearful smile formed from her lips before she went to the living room. For Pete's sake, I felt stupid. Bakit hindi ko naisip na ang cellphone pa lang kukunin ito kanina? Kaya lumapit ito. Isa pa bakit naman ako nito hahalikan matapos ng mga sinabi ko rito kahapon?
Dapat pa nga nasampalang dapat ko naasahan imbis na halik. Pero saglit lang ang pag-iisip ko sa katangahang nagawa. When I remembered about the caller, I immediately followed her to the living room and saw her smiling widely while talking to that someone. Baby, are you having fun there? I'm glad you do. The lightness is written in her face. Hindi man lang ito nagbihis muna bago sagutin ang tawag. Is he that important? Your grandpa? Sure. Hand him the phone. Ilang minuto kong hinayaan na mag-usap ang mga ito. Mabuti na lang at hindi rin nagtagal at tinapos na agad ang tawag. Dumiretso sila Arnie sa kanyang wardrobe at basta na lang kumuha ng maisusuot. Hindi ko mapigilang mapanganga. Kusa yatang nahulog ang aking pangada sa inaastan ng babaeng ito. Woman, kindly put undies on. And why are you wearing a nightgown? Kakaumaga pa lang ah. Puna ko rito. Excuses. I'll wear what I want. And this is what I want. Isa pa, this is my personal space. I'm free to do what I desire to do. Naiirita ako hindi dahil sa sinasagot niya ako, kundi dahil may punto siya. If there's someone who has all the right here, it is her. I'm just an intruder. Tumikim ako. As you please. Pumunta ito sa sopa at kinuha ang remote ng TV. Saka humiga roon. She turned the TV on and looked for something to watch. I thought that she's going to ignore me and let me be bored here until I decide to walk out on my own. But my heart rejoiced nang tiningnan niya ang gawi ko. Open that drawer. Tumalima ako sa sinabi niya at binuksan ang drawer na nasa tabi ko. May nakita akong susi doon. Magtatanong sana ako kung para saan yun, pero naunahan na niya ako. I got you a spare key. Para kasing ginaganahan kang umakyat sa terrace ng slot na tinawag mo. Para akong nabulunan sa sinabi niya, kaya nilingon ko siya para sana magsalita, pero natuod ako nang makita ko ang kanyang ayos. Bahagyang nakalilis ang silky nightgown na suot niya, while she's drawing circles at her legs. I'm alone today. Sasamahan mo ba ako ngayon? Mine reacted on her invitation. I mentally cursed at pasimpleng ibinaba ang damit para takpan na nagsisimula ng magpahalata. Pero mukhang nakita na ito nila Arnie kaya malutong itong tumawa. Uminit ang mukha ko. Inaasahan ko nang tutuksuhin niya ako pero ang hindi ko inaasahan ay ang paglapit niya sa akin at ang pagpisil sa pisngi ko. Cute! Lalo yatang uminit ang mukha ko sa ginawa niya. Kaya hindi ako nakatinag at nasundan na lamang siya ng tingin nang maglakad siya papunta sa kusina. Lumingon ito pabalik at nagpang-abot ang paningin namin. Manood ka muna dyan. Feel at home, baby. Magluluto na muna ako ng makakain natin. My heart beat erratically. We're both quiet while having a meal. Parehas nagpapakiramdaman. I'm waiting for her to open up and share about her new baby. Hell, I can't still help feeling jealous dahil may iba pa siyang tinatawag na ganoon bukod sa akin. Why not darling, sweetheart, or honey, diba? Bakit kailangan pa talagang kaparehas ng endearment namin? My mind is a mess and about to confront La Arnie. Pero biglang tumunog ang cellphone ko na kinuha ko kanina sa kondo ko habang nagluluto sila Arnie. Sinulyapan ko ang gawin nila Arnie to excuse myself. Tumango naman siya at nagpatuloy na sa pagkain. Bakit napatawag ka? Look bro, nasan ka ba? Why are you still not here in your office? You must see this. I got you infos, and for sure, this will make you change your mind. What are you trying to say? Kunot-noo kong tanong sa kanya. I'm clueless of what he's talking about. Ayokong meron kang magawa na pagsisisihan mo sa huli, kaya kumilos na ako. I hired Dad's private investigator to know the reason why La Arnie left you that day, 3 years ago. And guess what? All the evidence is here, so you better see this for yourself. Okay, I'll be right there. Pinatay ko ng tawag matapos makapagpaalam. Hindi ko alam pero I just feel like something inside me wants to burst out. When he mentioned that day, I felt suffocated. Nakaramdam ulit ako ng sakit at pangungulila nang magising ako ng umagang yun na wala sila Arnie sa tabi ko. Maya-maya pa naramdaman kong marahang pagtapik sa may balikat ko. Hindi ko na malayang nakalapit na pala siya sa akin. Are you okay? Why are you so dumbfounded? Sino ba yung tumawag? Sunod-sunod niyang tanong sa akin. I just stared at her worried face, blankly. Saka diretso nang lumabas ng kanyang unit.
I went to my unit to fix myself. Pero lumabas din agad para puntahan si Dan. Whatever those information is, I hope it will end my years of torture. Naabutan ko si Dan sa opisina ko. Agad din itong tumayo when he saw me. He's just wearing sweatpants and a hoodie. Nagpang-abot ang kilay ko rito. Don't give me that weird look, okay? Masyado lang talaga akong atat na ibalita sa yung mga nalaman ko. Kaya hindi ko na namalayang ganito palang itsura ko. I drive straight to here. Appreciate mo na lang. Nag-poppy eyes pa. You're disgusting. I snorted na ikinatawa naman ito ng todo. I went to my table and found a lot of pictures being spread there. Lumapit si Dan sa tabi ko, habang kunot-noo kong tinitingnan isa-isa mga pictures na naroon, pati ng mga transactions of money. Ang mga nasa larawan ay si Cyril, habang may kasamang lalaki. At kung hindi ako nagkakamali, he's the one that I hired for 3 years to investigate La Arnie, para ibalita sa akin lahat ng ganap nito sa buhay. Binabayaran ni Cyril ang fake infos na pinaparating sa'yo to tamper your mind at mas lalo kang mamuhi kay La Arnie. While he's talking, a USB caught my attention. Napansin yun ni Dan. Then he urged me to watch what's inside it. I hesitated. Ewan pero mas grabe ang kaba ko nang makita yon. Ibinigay ng sinuhulan ni Cyril when I hired men to make him talk. Sabi niya, yan daw ang dahilan kung bakit umalis sila Arnie. So paano? Una na ako bro. Panoorin mo yan at ikaw nang mag-decide kung anong gagawin mo. I only want you to be happy. Marahan itong tinapik ang balikat ko bago lumabas ng opisina. I stared at the USB for a moment before I decided to insert it in the laptop. The video played at halatang patago ang kuha nito, pero pamilyar sa akin ang kwarto. Maya-maya pa I saw myself entering the room at nakasunod sa akin si Wine. Pamilyar sa akin ang senaryo at napatda ako sa kinauupuan nang marinig ko ng lahat ng pinag-uusapan namin sa oras na yon. Yun yung panahon na nagre-rebelde pa ako sa lolo ko. And I'm so against the idea, thinking that he's manipulating my life again. I ended the video at isinara ang laptop. Kainis. So that's the reason why she left me that day, without even a single bit of goodbye. Mapakla akong natawa. Nararapat lang pala talagang iwan niya ako dahil sa nalaman niyang yun. And here I am, hating her for the last 3 years that she left me, thinking that she eloped with another guy. Speaking of the guy, I found a picture of him sa isang envelope na bahagyang nakabukas. Mukhang kasama ito sa mga impormasyong nakalap ni Dan. Binasa kong nakasaad doon at napamulagat for another revelation. He's her stepbrother. No one knew that she had a brother since ang alam ng lahat na nag-iisang anak lang ito. Ang akala kong sobra-sobrang revelasyon ay napunan pa when I heard knocks at my door. Akala ko si Dan iyon at may nakalimutan lang. Kaya bumalik, pero napamaang ako nang bumukas ang pintuan at iniluwaroon si Grandpa, kasama si Mr. Rydell, and between them is a little girl with bluish-green eyes who's smiling widely while looking at me. Daddy! Tumakbo ito palapit sa akin. I'm just speechless and unconsciously opened my arms wide for her. She hugged me so tight, then kissed my cheeks. My heart rejoiced. Para bang nawala ang lahat ng nakadagan sa dibdib ko in an instant. She sat at my lap giggling. Daddy! Hindi maampat ang mga luha ko nang marinig ko yun. I hugged her so tight, bago ko binalingan ng tingin si Grandpa at Mr. Rydell. They just nodded at me, giving us time. You must go back to La Arnie. She loves you so much, Apo. Hindi niya pagtsatsagaan ang lahat ng mga inastat ginawa mo kung hindi. Kami na muna ang bahala sa apo namin. Kinuha niya sa akin si Trixie then genuinely smiled. I stole a quick kiss from my daughter before I hurriedly went out of my office. With La Arnie in mind, I drove my way back to the condo. As reality hits hard on me, I badly wanna caress her and banish to her system all the pain that I've caused. I know an apology is not enough, but I owe her a lot of it. I must apologize and I'm hoping, very much hoping, that she doesn't loathe me too much. Pero nang makarating na ako't nasa harap na ng kanyang pintuan, tila ayaw gumalaw ng mga kamay ko. Tila nagdadalawang isip ito kung nararapat lang bang puntahan ko sila Arnie sa kabila ng ginawa kong pangiinsulto sa pagkatao niya. Nabahagang buntot ko. Kapal mo naman talaga. Ha? Ano nga yung sinabi mo sa kanya? Slut? Whore?
Mas lalo akong naduwag ng sinabi ng kabilang bahagi ng isip ko ito, na konsensya ako. Ipinalik ko ang spare key nila Arnie sa bulsa at aalis na sana. Pero tumunog bigla ang aking cellphone. Nakita kong tumatawag si Grandpa kaya sinagot ko yon. Hello, Apo. So ano na? Have you talked? Nanahimik ako at naunawaan naman ito agad. I know it's hard, pero hindi niyo maaayos yan kung uunahin mo ang kaduwagan. May tiwala ako sa'yo. Pagkatapos nitong sabihin na yun ay pinatay nito agad ang tawag. He got a point. My grandpa always does. So without second thoughts, muli kong nilingon ang pintuan and inserted the key. Dahan-dahan ko itong pinihit pabukas. The room is silent. I roamed my eyes around the room, thinking that she went outside when I left. But when I stole a glimpse at her bedroom, I saw her sleeping peacefully. Lumapit ako sa kama at tumabi rito. Inayos kong mga buhok na nakatabing sa mukha niya. And watch how pretty she is. I attempted to caress her small face, so I did. Hinaplos ko ang mukha niya, tracing and remembering every single details of it. When my gaze went to her lips, nang tukso kong haplusin ito. It's so soft. I leaned down closer, and my aim is just to give a flick of a kiss. But when I felt her lips against mine, I lost control of myself and craves for more. That's why I bite her lower lip. I heard a gasp and stopped what I'm doing. Hinanda kong sarili na itulak niya ako, o di kaya isampalin, pero wala siyang ginawa. Tinitigan niya lang ako and she looked confused. It made me eager to do more, kaya muli ko siyang siniil ng halik. At first she didn't respond. Hindi naman ako nabigo. She responded. We shared hungry kisses, like we haven't done it for too long, when in fact, 2 gabi nang may nangyari sa amin mula nang bumalik ito. Habang nagpapalitan kami ng halik, unti-unti kong niluluwagan ng suot at hinubad ito in an instance when I got the chance. Una kong hinubad ang pantaas ko. Bago ang pambaba, she only watched what I'm doing, and I saw excitement in her eyes. Mine throbbed as it sprung freely. I stopped kissing her and focused on our lower part, teasing her. I keep on doing it while watching her, fighting herself to close her eyes, while slightly biting her lips, which is now half open. I really loved the view. It made mine grow stronger. I slowly removed her nightgown na natatangi niyang suot. Pumungad sa harap kong kabuuan niya. I saw little bruises. Wala ito kanina nung naghubad siya sa harap ko. I felt sorry because I know it's my fault. The Arnie cupped my face with both her hands. It made me look at her. It's okay. Mawawala din yan. Now continue. She smiled at me, giving me assurance. That's when I diverted my attention and focused again on what I'm doing. Lust is visible in her eyes. So do I. Open your legs more, my woman. I looked up to see her reaction, pero kabaliktaran ang sinabi niya. I saw her teary with her mouth half open. Hey, am I hurting you? May bahid pag-aalala kong tanong rito. At handa na sanang huminto, pero pinigilan niya ako. No, it's just that it's better than good, and perfect is an understatement, baby. I'm overwhelmed, then claimed her lips for a mouthful kiss. The sound of our lovemaking is my favorite music since I met her. Happy New Year, baby. Out of nowhere, I uttered which made her chuckle. Munti ko nang mabatukan ng sarili. What a phrase you got, Mr. Leandro Montevista. I saw her teasful smile, so I grabbed both her legs and put them on both my shoulders. Gone is the teasful smile. Only a very satisfied moan fills the room. Her body became one, and we found our way to reach it. What's my schedule today? Agaw pansin niya sa sekretarya na tila lutang at nakatingin lang sa kawalan habang nakasunod sa kanyang likuran. Nabunggo tuloy ito at naging mailap ang mga mata nang makitang nilingon niya ito at nakatingin siya rito. Kakapasok niya pa lamang sa building nang makita niya itong papunta sa kanyang direksyon na tila sadyang inaabangan talaga ang kanyang pagdating. Medyo late na kasi siya ng kaunti dahil hindi niya alam na naka-silent mode pa lang ang alarm ng cellphone niya. Hinintay niya na ibukan ito ang bibig para magsalita. Pero ilang segundo pa muna ang lumipas bago nito nahamig ang sarili. Si Miss na Arnie po kasi, narito siya ngayon. Sabi nito at napayuko.
Sorry po talaga, sir. Kasi po idol ko po talaga siya. Hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon nang makaharap ko siya kanina at nagtanong kung nasaan po ang opisina niyo. Siya naman ngayon ang biglang hindi makapagsalita agad nang marinig ang sinabi ng sekretarya. Ang ibig nito sabihin nandun sa opisina niya ngayon sila Arnie, tinihintay siya. Pero bakit naman bigla itong napasugod rito sa kumpanya? Para lang hanapin siya. Gayong magkatabi lang naman sila ng unit na tinutuluyan. Hindi man lang nito nabanggit ang plano nitong pagparito gayong maghapon silang magkasama kahapon.